of the series sa ating gustong ma-focus sa mga panahong ito na kung paano in our own little corner, kung paano tayo maging participant in the rebuilding of our nation. So alam po natin doon sa naintindihan na po natin na ang bansang Pilipinas ay hindi naman talaga dating mananamba sa Diyos-Diyusan. Nang dumating ang mga Kastila dito, dati nang may sinasamba na Diyos ang ating mga ninuno. They call Him Abba. At ang Pilipinas noon ay hindi naman talaga naghihirap. In fact, maraming ginto sa Pilipinas at napapalamutian maging ang kanilang bahay ng purong ginto. And of course, may connect natin yan sa sinasabi ng salita ng Panginoon na ang isang bansa na mahuhulog sa kamay ng Diablo sa pagpapasamba sa Diyos-Diyusan ay talagang maghihirap yung bansa na yon. And that had happened to our beloved country. Kaya nga, it is rebuilding our nation. But you know, as I've said last Sunday, it starts with the smallest unit at ito nga ang pamilya. Pag habang mahina ang pamilya, maging mahina ang community at magiging mahina ang nasyon. Pag ang pamilya ay malakas, tunay na nanampalataya sa tunay at buhay na Diyos, then kahit na pakunti-kunti in our own little corner, then we can be participants in the rebuilding of our nation. Wala naman tayong layunin na parabagang makarating ang ating bansa sa tinatawag social status or economic status na rarangya tayo, yayaman tayo, sisikat tayo. No, that's not the point. That's not the point. But gusto natin ng ating bansa na nandito sa Southeast Asia ay gamitin ng Panginoon na mag-launch ng massive program for evangelism dito sa Southeast Asia. I believe na isang noble po na layunin yan. And that's why it's my prayer, it should be our prayers na ang mga susunod na henerasyon na nasa kamay pa natin ngayon, mga anak natin, mga apo natin, ay maturuan natin ang tama upang sa ganon, kung hindi pa man darating ang Panginoon, then we would be a nation that is really Christian nation. Hindi itong sinasabi the only Christian nation in Southeast Asia, pero puno ng idolatry, kundi tunay na maging bansa na nananampalataya sa tunay at buhay na Diyos, nagtatakwil sa mga Diyos-Diyusan at nagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos na buhay. So ito pong ating layunin, raising wise children for our good and for the glory of God. Mga marurunong na mga anak, na mga bata. Gusto nating mag-raise, magpalaki ng mga matatalinong mga bata na alam natin ang maging epekto nito ay hindi lang makakapagbigay sa atin ng kabutihan, kundi above all, magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. At itong una kong tanong, mga kapatid, mga kaibigan, when we hear the word wise children, ano ang sumasaksak agad sa isipan natin? Ano yun? Mga bata na summa cum laude, magna cum laude, mga bata na top-notch sa board exam. Now, normal na ganun po ang ating kaisipan na darating dahil ganun po ang parang malawakang pagbibigay ng pakahulugan ng sanlibutan na pag ang isang tao ay nakakuha ng ganitong mga titles, summa cum laude, magna cum laude, o kaya nagtap ng board, mga matatalinong mga tao yan. But mga kapatid, sabihin ko po sa inyo by the grace of the Lord,
Iba po ang pananaw ng Panginoon sa tinatawag matalino. Okay? So tulungan po tayo ng Panginoon. Pag-usapan po natin ito ngayon. I would be reading sa 2 Timothy chapter 3, starting from verse 14. Follow with your eyes. Sabi dito, but you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them. And that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. Nandyan po ang tinutukoy na wise. Able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So, ipinapaalam dito ni Apostol Pablo sa kanyang disciple na si Timothy, na sabi niya, ang mga huling araw, sabi ng verse 1 ng 2 Timothy chapter 3, ang mga huling araw ay talagang araw na mapanganib. Araw na magiging puspos ng kasamaan. Pero sabi niya, ikaw, Timoteo, magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo. Na alam mo kung saan mo ito o kanino mo ito natutunan. And then binanggit po ito, mula pa ng pagkabata, natutunan mo na ang mga salita ng Diyos. Na siyang nagbigay sa iyo ng katalinuhan para sa kaligtasan diyan sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. And then binanggit itong characteristics ng salita ng Diyos na magagawa sa isang tao. Ang yung sasawayin tayo sa mga maling aral, then tuturuan tayo ng tamang aral, and then huhubugin tayo doon sa handa tayo, equip tayo na maggawa ng kabutihan habang, of course, naghintay tayo sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. So, ito pong context. At bago ko po diskussin ang mga bagay nito, gusto ko pong makita muna natin na mayroong dalawang katalinuhan na binabanggit ang Biblia. Okay po? At ito ang tanong, what kind of wisdom do we want our children to have? Anong klaseng katalinuhan dito sa dalawa? Wisdom from above and wisdom from beneath. Katalinuhan na nagmumula o karunungan na nagmumula sa itaas o karunungan na nagmumula sa ibaba. Dalawang karunungan lang po yan o katalinuhan. Para bagang dalawang ilog yan na magkasalungat ang direksyon, subalit sila ay parallel with each other at tayo ay nasa gitna na pwedeng magpili. Pipiliin natin yung ilog na nagmumula sa taas o kaya ang ilog ng karunungan na nagmumula sa ibaba. At tayo ay nasa gitna ngayon. As a free moral being, we have to choose. And it is the primary responsibility, una sa lahat, ng mga magulang sa maliliit nilang mga anak na madesisyonan ang ganitong pagpipili. And so we start with James 3:13. Sabi dito, who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic. Grabe ito, mga kapatid. Mayroong karunungan daw na hindi nagmumula sa taas, meaning hindi mula sa Diyos, at itong karunungang ito ay makasanlibutan, earthly, sensual, patungkol lang sa kagustuhan ng laman, at demonic, nagmumula sa diablo. Mayroon bang normal na magulang na gusto niya ang ganitong karunungan? Unless, otherwise, you want to be glorified in this life. Di ba? Kasi dito,
Kikilalanin ang iyong anak na matalino. Kikilalanin ang iyong anak na magaling. Papalakpakan ang iyong anak. Pero never na matuturuan sila na maging God-glorifying, Christ-exalting person. May normal kaya na mga magulang na ganito ang kanilang pipiliin? Of course, I believe none. Sabi ng verse 16, for where envy and self-seeking exist, yan na, self-centeredness, confusion and every evil thing are there. Okay? Kung nandyan ang inggitan, nandyan ang self-seeking. Ito ang gusto ko. Ayaw ko dyan sa inyo. Kaya kung hindi masunod ang gusto ko, lalaban ako, magrarally ako, magdi-demonstrate kami dahil hindi nasunod ang gusto namin. That is the kind of wisdom na tinatawag self-seeking. Gusto ba natin ng ganyan? Okay? And then, verse 17 ng James, but the wisdom that is from above is first pure. Dalisay na karunungan, nagmumula sa taas, nagmumula sa Diyos, peaceable, ayaw ng gulo, ayaw ng kaguluhan, ayaw ng kalituhan, gentle, maamo, willing to yield, nagpapasakop. Ganito ba ang nakikita natin sa mga kabataan ngayon? Na nandyan, nagrarally at talagang sumisigaw na hindi nila tatanggapin kailanman, hindi sila magpapasakop sa bagong presidenteng ito. Anong klaseng karunungan ang nandyan? Saan galing ang karunungan na yan? Na harap-harapan, ayaw silang magpasakop maging sa mga autoridad at lumalaban pa nga. They are not willing to yield. Pero ang karunungan na nagmumula sa taas, nagmumula sa Diyos, ito ay peaceable. Okay? Nag-reach out sa iba para wag kayong magulo. Gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Walang pinapamuran at walang hipokresiya. Alam ninyo, may mga nagsasabi na sila ay mga mahihirap lang. Kaya nga para sila sa mahihirap, kaya nga nagkandidato sila para iangat yung mga nasa laylayan. Kaya nga nagkandidato sila para mapaasenso ang mga mahihirap. Pero alam ba ninyo, mga mapagpakunwaring tao, ang kanilang mga anak ay nag-aaral doon sa London. Napakinggan nyo si Mr. Sarate, Congressman Sarate? Mahirap lang daw siya. Can he afford nagastusan ang kanyang anak doon sa London? Yung mga nagsabi na, iangat kayo mula sa laylayan, mahirap lang kami. Pag nagbibiyahe mula ng Maynila pa Bicol, nagpapalitrato nakasakay sa ordinary bus. Mahirap. Pero saan ang mga anak niya? Saan nagpaaral? Sa Amerika. Masasabi ba natin, honest to goodness ang mga taong ito? Saan galing na karunungan yan? Anong itatransmit nila sa ating mga anak? Mga kapatid, mga kaibigan, I'm telling you, para makita ninyo ang takbo ng panahon, dalawang uri ng karunungan, yung mula sa itaas at mula sa ibaba. Ang karunungan na mula sa itaas, ito po ang description. Pure, peaceable, gentle, willing to yield, nagpapasako, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Now the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. Kung itong sinasabi nila na ayaw nilang magpasakop at talagang tinutokso ang mga kapulisan para mag-react in such a way na yung pasensya ng mga kapulisan ay mawala at talagang patulan na sila.
Do you think these people really want peace or they really want trouble? At alam ko po na sa buong sanlibutan, ganito po ang ginagawa, lalo na sa mga maliliit na bansa. So mga kapatid, ito po ang pangalawang katanungan natin, how to be sure that your children will have the wisdom from above. Paano? Kasi narito yan eh. Now I believe these are factors. Number one, ito ang pwedeng gawin natin. Check what kind of curriculum they are offering to your children. Now, it's about education. It's about education. But then, nadil ko naman po na ang maganda at napakaganda siguro kung magkaroon ng pagkakataon na ang bawat mga magulang, sila na ang magtuturo sa kanilang mga anak sa lahat ng mga bagay. That's the ideal, of course. Pero alam ko na hindi naman magagawa yan kung wala ka ng curriculum. Mahal din ang curriculum doon sa tinatawag homeschooling. And then, hindi mo rin magagawa yon lalo na kung kulang ka sa pera. Ganun yon. Kasi kailangan kang magtrabaho, ang oras mo nandoon. And that's why mayroong Christian education. And then, of course, itong Christian education, ito ang available ngayon na ang mga tunay na mananampalataya in order to avail of the heavenly wisdom, then ito po ang makukuha po natin. So we would check what kind of curriculum they are offering to your children. Saan natin nakuha ito? Tingnan nyo ang verse na ito. Na-preach na natin ito pero I want to bring this back to our minds. But you must continue in the things which you have learned. Ano itong mga bagay na natutunan ni Timothy? Na sinasabi ni Pablo, kailangan magpatuloy ka dyan. Kailan mo ito natutunan? Ito po, sabi sa verse 15, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise. So ano itong mga bagay na natutunan niya? Mga natutunan mula sa salita ng Panginoon. So sa simpleng pagsasalita, ganito ang titingnan natin sa curriculum. Ang curriculum ba yan ay nagtuturo at nag-i-exalt, nagpapataas sa tunay at buhay na Diyos? Agad aalamin po natin yon. Kasi kung hindi, alam na agad natin that is not from above, but that is from beneath. Kung makakita ka sa curriculum na yan, na kung saan maliliit na mga bata nakaluhod sa isang ribolto at nagsasabi, ganito sila. Ganito sila. Ito ang mga Kristiyano. Mayroon silang sinasamba ng mga Diyos-Diyosan. Ito naman ang mga Muslim. Wala sila ng Diyos-Diyosan. Now, makakita ka ng ganyan. Makakapag-conclude ka kaya na makasabi ka, wow, Diyos ang itinuturo dito. Of course not. Nasabi ko na po yan sa inyo, ang dahilan kung bakit hindi ako nagpaaral sa mga anak ko sa public school, noong panahon na nag-graduate na si Rachel sa kindergarten, na pinasimulan dito sa tulong ni Ma'am Helen, na talagang hand-to-mouth yun. Then, naghanap ako ng paaralan diyan. Nakita ko yung Chiangkai School. Sabi ko, baka pwede dito. Pagtiyagaan namin, maghanap ng pera para makapag-aral ditong anak ko. Kasi alam ko, hindi yun Roman Catholic School. Subalit nang tingnan ko ang curriculum nila, ganon din pala ang curriculum nila. Nandoon, nakita ko sa aklat nila, mga nakaluhod na bata, nagsasamba sa Diyos-Diyosan, at sabi, ganito sila. And so I decided, sabi ko, hindi ko papag-aralin ang mga anak ko. So nagsimula na turuan ko lang muna ang mga anak ko. Dito kami sa dakong ito, tinuturuan ko yan, si Rachel, and then sumali noon si Lyndon. 2 anak. Karga-karga ko si Jimboy, kasi wala naman kaming utusan noon, wala kaming kasambahay noon. So ako, ang misis ko na sa pagtuturo, ako yung magluluto,
Ako yung mag-alaga sa bata at nagtuturo ako. Nagtuturo ako sa kanila, karga-karga ko si Jim. Then, pag medyo natulog na si Jim, papaupo ko na, papatulugin ko na siya o kaya lalagay ko sa kama. And then, magluluto ako. Habang nagluluto ako, nagbigay ng assignment sa kanila. Now, why should I do that? At bakit parang wala lang sa akin yon? Of course, human as I am, nakikita ko yung napapagod ako. Pero bakit? I believe, ito pong nakita ko. Ito pong nakita ko, hindi ko patuturuan ang anak ko ng bagay na wala sa salita ng Panginoon at hindi makapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. And so, doon nagsimula po ang FBCA. At sabihin ko po ito sa inyo, kalungkutan. Yes, mayroon po ako ng kalungkutan. Nalungkot ako na may mga alam akong mga mananampalataya. Magulang na nagsasabi mananampalataya. Pero ang kanilang mga anak, na mayroon naman silang kakayahan, mayroong pera. Mayroong pera. Na mayroong kakayahan sila na magpaaral, na makapagbayad ng tuition dito. Kasi kailangan kumain din ang mga teachers. Pero kinuha nila ang kanilang mga anak, pinagpaaral sa public school. Bakit, pastor? Nalungkot ka dahil nabawasan ang pera ng FBCA? Gusto niyong magtanong? Gusto niyong tingnan ang record? Kompleto pong record. Kahit isang kusing, hindi pa ako kumukuha diyan. Kami pa kung minsan nagbibigay para mapakain ang mga teachers. Pero why should we do this? Why should I campaign for people na ang gusto mag-sponsor sa mga bata na ito na mahihirap, pero ang mga magulang gustong papag-aralin ang kanilang mga anak sa FBCA dahil Bible-centered, Christ-centered, Bible-based curriculum tayo. Bakit? It's because I believe that. Meron dito na alam ko, nagpapaaral din siya sa college ng kanyang mga anak. Magastos din yun. Pero nag-sponsor ng bata para makapag-aral sa FBCA. Kasi yung bata na yon ayaw namang pumasok sa public school. Gusto talaga na mag-aral dito. Ayaw umalis. Pero wala nga ng pera. And I have a friend na listener ko sa broadcast, sa online. Nang malaman na may school, ang tanong niya sa akin, Pastor, paano ako makatutulong diyan? And you know, missionary yun. Matanda na rin, katulad ko. And then, naghanap ng paraan, nakatulong ng isang estudyante, nag-sponsor dito. And there is another one, hindi natin kasama. Anong ibig kong sabihin? They have seen that dito mayroong Diyos ang paralang ito. Ayan o, sabihin ko sa iyo mga kapatid, ganun po ang puso ko. Nalungkot ako. Ang iba pa nga, pamangkin ko. Na I know they have this, pero they pulled out their children. Why? I don't know. They cater for what? They cater for a demonic kind of curriculum. Naturuan ang mga anak nila na pwede ang same-sex marriage. Mga kapatid, prangka-prangka tayo. So, how to be sure? Pangalawa, madali lang po ito. Check what kind of teachers are teaching your children. Sino na mga guro ang nagtuturo sa inyong mga anak? Kung sasabihin ninyo, wala namang impluensya ang mga guro sa kanilang mga estudyante, you are seriously mistaken. Malayo yun sa sinasabi ng mga eksperto sa education. Ang teachers, malaki ang impluensya sa kanilang mga anak. In fact, nasabi niya sa Bible, tingnan niyo ang verse na ito, but you must continue in the things which you have learned and been assured of.
knowing from whom you have learned them. Mga teachers yan ang tinutukoy na whom diyan. Saan natutunan ni Timothy ang salita ng Panginoon? Saan natutunan? Kay Eunice, ang kanyang ina, at kay Luisa, na kanyang lula. Ang papa kasi ni Timothy, unbeliever eh. So masipag ang dalawang ito na tinuruan si Timothy mula sa pagkabata ng salita ng Diyos. Anyo no mga kapatid, aalamin natin, tingnan natin, matapos tingnan natin ang curriculum, tanungin natin ang mga teachers. Kasi siyempre, karamihan sa mga teachers dyan, walang magawa, magtuturo talaga kung ano ang nandyan sa curriculum. Tama? Ito halimbawa, ang pwede nating itanong, a short survey of the teacher's belief. Pwede nyo gawin about evolution. Naniniwala ba ang mga teachers ninyo o teachers ng mga anak ninyo na walang lumikha at maaaring itong evolution ay totoo? Yan ang tanong sa akin ng isang apo ko nung nag-group chat kami. What if there is no one who created us? Okay? Ano kung wala nang lumikha sa atin? Sinong naglagay sa kanang isipan ng ganyan? And that is satanic strategy to make you doubt. Naman nalaman ninyo? Di ba nyo nalaman yung tanong ni Satanas kay Eva? Totoo ba na hindi kayo pinapakain ng mga bungang kahoy na ito? Ang sinabi ng Panginoon is a plain statement, period, nilagyan ng question mark. And that is what Satan is trying to put inside the minds of our children. Okay? Hindi lang sa curriculum, yung curriculum in-interpret ng teachers at in-inject yun. Akala nyo walang influensya? Mga kapatid, sabihin ko sa inyo, ang curriculum na sinasabi, hindi naman agad-agad ibubuo sa iyo ang lahat ng laman dyan. Hindi. Pakunti-kunti, paisa-isa yan. I-prepare muna ang minds mo hanggang pagdating mo doon sa last part, kumbinsido ka na at handa ka nang ipaglaban yung itinuro sa iyo. And maya-maya, ito na rin ang paninindigan mo. So try to check our teachers or your teachers about same-sex marriage. Okay? Kung mayroong lalaki dyan na gustong magbabae, pagkatapos pinagtatawanan ng iba, si Juan Mamo, nagbabakla-bakla. At pagagalitan yung lalaki, yung parang nagbubuli. Ikaw nambubuli ka, ha? Mambubuli ka, ha? Hindi ang kasalanan, ang paging bakla. Hello? Maniwala ako, hindi malaking influensya po yan sa isipan ng inyong mga anak. Teacher na mismo ang nagsabi, hindi kasalanan yun. At kung medyo sinisita mo yun, na lalaki pero nagbakla-bakla, pagagalitan ka, bullying yan. That is bullying. Kaya ngayon, halimbawa, magsasabi ka, ang homosexuality ay kasalanan, you can be accused of hate crime. Pinag-usapan na yan ngayon eh. Sooner, papasok yan sa Pilipinas, ang hate crime. Si Pastor Alamer, hindi na makakapag-preach against homosexuality. Muburahin nila yung preaching ko sa YouTube channel at sa Facebook. Dahil pinag-preach ko po yan. Dahil nandiyan yan sa Biblia. So, ito, magandang huwag tayong pabaya. Huwag tayong parang unconcerned. Bahala na. Basta makapasayang mga anak ko. Basta maging cum laude yan. Basta maging summa cum laude. Nothing wrong about being cum laude or summa cum laude. Ang tanong ngayon is, ano ang natutunan ng iyong anak? Ano ang nagkumbinsi sa kanyang isipan? Paano niya ito'y pamumuhay? Very, very critical po yan. Okay? Ito pa, pwede nyo itanong about CPP, NPA, NDF, and Parliament of the Street. Ano bang tinuturo sa mga paaralan na yan? Ha?
Ito ay mga revolutionaries. Hindi ito mga rebelde, revolutionaries. Hindi rebelde, nagpapatay ng pulis. Hindi rebelde, pero sumisigaw dyan, ayaw namin sa presidente niyan. Anong tawag mo dyan? Revolutionary? Pinapaamin lang itong mga member ng kabag. Pinapaamin, sabihin lang ninyo na kinokondena ninyo ang CPP, NPA, NDF. Pero ayaw sila mag-amin. Dahil sabi na, they are not rebels, they are revolutionaries. Hello! Binabago na ang definition. At yun din ang nakuha ng ating mga bata. Kaya nga, nalungkot na naman ako. Nalungkot ako nang sinibena ko ng mga anak ko at ng isang pastor. Kasi I have to confirm kung totoo yun. Kinonfirm ko na may mga young people, anak pa ng pastor ang ilan. Tapos naglalagay, nagpo-post doon, do not call us rebels, we are revolutionaries. Saan ba nakuha nila yan? Never from the Word of God. Never. Sa wisdom from above. It is the wisdom from beneath. Demonic. Makasarili. Sensual. Ito ang karunungang nagmumula sa ibaba. Yan yun mga kapatid. Sabi ko po ito na may kalungkutan ako kasi nadayaan din ako noon. Dayaan din ako noon. At ayaw kong madayaan ang ating mga anak, lalo ng susunod na henerasyon. Okay? Sabihin nyo, lahat naman yan mga tama. Hindi lang magkasundo sa ibang bagay. Okay? Tingnan nga natin. So lahat yan sa Diyos, wala na nang sa Diablo. Pwede ba yun? Lahat ay karunungan na mula sa taas. Wala na ng karunungan mula sa baba. Meron. Dalawang opposing truth or rather teachings. Dalawang opposing teachings. Ang sa Diyos at ang sa Diablo. Okay? How to be sure that your children will have the wisdom from above. Check who are the companions of your children. Minsan-minsan, i-check ninyo sino ang mga kabarkada palaging kasama ng inyong mga anak. Now, importante ba ito? Wala na bang liberty ang mga anak natin para pumili ng barkada nila? They have. But they must be guided by this principle. Ito pang prinsipyo. Sige po, basahin natin. 1 Corinthians 15:33. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Ang mga masamang kasama ay nagpapasama ng mabuting ugali. Tunay yun. Turuan mo ng tama ang mga anak mo sa bahay, pero paglaki nila, ang kasama-sama nila ay mga hindi naturuan ng tama sa kanilang mga bahay. Maya-maya, ang mga anak mo na-influensya na at natutunan na rin nila ang mga hindi dapat matutunan. Mga kabastusan, mga pag-aalsa, pagrebelde. Kahit na nga ang ating national hero, si Dr. Jose Rizal, nagsasabi dyan tell me who your companions are and I will tell you who you are. So maging maingat po tayo, mga magulang. Paminsan-minsan, i-check natin ang makakasama ng ating mga anak. Sabi ka, ipa-Christian na lang. Ipa-Christian na lang yung mga barkada na yan. Ano ka, Holy Spirit? Na kaya mong ipa-Christian sa kagustuhan mo? Of course, they have to hear the Word of God. Iba yung pakikisama at iba yung pakikipagbarkada. Okay? Kayo na may mga barkada na unbeliever, huwag kayong makukumbinsi na yayain kayo sa kung anong kasamaan. Yayain ninyo papunta dito. Di ba? O kaya yayain ninyo, i-share ninyo yung mga preaching. Yayain nyo na makinig ng salita ng Panginoon. Ganun po yun. Hindi naman na para tayong ermitanyo, na hindi na tayo makikisama sa kung sinong mga tao. Hindi. Kailangan nating kasama pa rin natin sila. Sa Bicol pa, pwede makiayon, lain makiuyon. Ganun po yon. At
You have to check. And lastly siguro, ito idagdag ko lang ito. Check what websites your children are frequently visiting. Hello? Importante ba ito ngayon? Titingnan ninyo ang websites na palaging pinupuntahan ng inyong mga anak. May mga ano na ata ngayon may mga paraan para ma-check ito. At maaari siguro magpaturo tayo doon sa mga marunong. Para malaman natin, lalo na yung mga bata pang maliliit, kung ano-anong tinitingnan nila. Kaya't marami silang mapasok sa kanilang isipan, iba't ibang mga bagay. At yun ang sumisira sa kanilang isipan. Sabi ka, Pastor, importante ba yan? Mayroon bang epekto ang ganyan? Ang nakikita at ang naririnig? Yes, ito po. Sige, basahin po natin 2 Peter chapter 2, 7 and 8. Ready? Start. And delivered righteous Lot, who was oppressed by the filthy conduct of the wicked. For that righteous man, dwelling among them, tormented his righteous soul from day to day by seeing and hearing their lawless deeds. Ikinukwento po dito ang nangyari doon kay Lot sa Sodom and Gomorrah. Ito si Lot ay mananampalataya, tinatawag siya righteous Lot. Tunay na mananampalataya. Pero nagdesisyon si Lot na manirahan doon sa Sodoma and Gomorrah kasi doon medyo maraming pagkabuhay doon, maraming kabuhayan doon. So nang magdesisyon si Lot na doon nga siya manirahan, lumipas ang panahon, na-convincer o rather na-influensya si Lot sa palaging niya nakikita at naririnig. Hello? May epekto. Di ba? Ang nakikita natin, naka-epekto sa atin, ang naririnig natin palagi, araw-araw napapakinggan niya. At ang napapakinggan by seeing and hearing, nung mga masamang ginagawa ng kanyang kapaligiran, anong nangyari sa kanyang kaluluwa? Tormented his righteous soul. Backslider si Lot. At alam natin, grabe ang nangyari hanggang sa huling araw ng kanyang buhay na nag-commit siya ng incest. Saan ang galing yon? Nakakapangilabot yon. But you know, what we sow, we reap. Ganun po yun. Kung palagi nating papakainin ng ating mga mata, ang ating mga tainga ng mga bagay na hindi mabubuti, kung ang ating mga anak ay ma-influensya nito, lalo na sa murang isipan, sabihin ko po sa inyo, apektado po ang buong buhay ng batang yan. Ayawan kung nakwento ko na ito sa inyo, mayroon tayong naging estudyante dito, 12 years old na, hindi marunong magbasa. Malayo pa siya, galing pa sa Castilla, pero nag-enroll dito. Dahil naging kaibigan ko yung tatay, so tinanggap namin with approbation. Sabi ko, okay, pwede dito, pero may condition lang muna tayo sa loob ng 6 months. Pag kaya namin matulungan, tutulungan po namin. Pati ako nag-get involved na doon. Hanggang pinuntahan kong pamilya. Pero later, na-discover ko, yung bata, maliit pa pala. At the age of 4 or 5, pinapakita na siya ng mga barkada niya ng mga malalaswang mga videos. Pinapakita sa kanya. Nasaan ang magulang? Nagtatrabaho. Pinabayaan lang niya ang kanyang anak. And later na found out ko, memorize niya ang mga kanta ng, sino ba yung may ano? Yung may kanta na Alejandro. Yun. Memorize niya yun. And you know, nag-decide ako, sabi ko sa magulang, I'm sorry, I cannot help your child. I'm very sorry, malungkot ako, pero I cannot help your child. Pinapadesisyon ko ang magulang na tumigil muna sa trabaho para tutukan ng anak. Kasi ang buong pagkatao, psychological, emotional, pati yung of course, spiritual, dati ng bagsak, pati yung psycho at saka emotion ng bata, destroyed. Yun ang ibig sabihin, tormented his soul. Yan mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, we are in the same
o sobra pa, siguro doon sa pag-warning ni Pablo, in the last days, perilous time shall come. And we are in this perilous times. At itong mga pangyayari ngayon, mga nangyayari ngayon, mas lalo pa dapat hinihigpitan natin ang pag-check natin sa ating mga anak. Sa kanilang maiintindihan, sa sino ang mag-i-influensya sa kanila. Kung wala tayo ng panahon diyan, ipagpapabayan na lang natin yan sa kung sinong tao. Maniwala kayo hindi, it will not be for your good. And it will not be for God's glory. So tulungan tayo ng Panginoon, matanda na ang inyong pastor. Hindi naman perfecto ang aming mga anak. At wala akong pwedeng sabihin na sundan ninyo ang yapak namin. No, I'm not saying that. But I'm telling you, lalo na kayong may mga maliliit na bata. Okay? There are 3 things that affect the learning process ng ating mga anak. Kind of curriculum, the kind of teachers, the kind of companion, and of course, ito pang mga social media. So tulungan po tayo ng Panginoon. Do not raise children that will be to your sorrow later. Tayo po'y manalangin. Father in heaven, maraming salamat po sa iyong salita. Ibaon mo po ito sa aming mga puso't isipan. Tulungan mo kami, Panginoon, na kahit na nakita namin mahirap, may sa katuparan ang mga bagay na ito. Pero dahil ito'y kalooban mo, maaring mangyari, pwedeng mangyari. Kailangan lang po na we would trust you and do good. So tulungan mo ang mga magulang na ito at ang lahat ng mga magulang na nakakarinig nitong pagpapahayag ng iyong salita. At sana in our own little corner, we would really be a model, a builder and rebuilder of our nation for your glory. Maraming salamat po, Panginoon. Palakasin mo po ang bawat pamilya. In Jesus' name, Amen.